Ojalá pierda. Dios mío. Rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng Cuba sa kasagsagan ng pananalasa roon ng Hurricane Melissa. Sa pinakabagong ulat ng U.S. National Hurricane Center, naglandfall ang bagyo sa eastern Cuba kung saan mahigit 700,000 residente ang inilikas. Bumaba sa Category 3 ang Hurricane Melissa mula sa Category 5 nang una itong naminsala sa Jamaica. Ayon sa World Meteorological Organization, ang Hurricane Melissa ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Ang gobyerno ng Jamaica wala pang natatanggap na impormasyon kung may namatay sa bagyo, pero sa laki ng pinsala, hindi inaalis ang posibilidad na may mga nasawi. Bagaman wala pang namamataang bagong low pressure area sa ngayon, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. Ayon sa Pag-asa, umiiral ang amihan sa extreme northern Luzon, habang easterlies naman sa northern at central Luzon. Apektado naman ng shear line ang hilagang silangang bahagi ng Luzon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang posibleng magdala ng ulan sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa datos ng Metro Weather, posibleng umulan bukas na umaga sa Cagayan Valley, Ilocos Provinces, Mimaropa, Bicol Region, Western at Central Visayas, pati na sa Sulu Archipelago. Sa hapon, may kalat-kalat namang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. May malawakang pag-ulan din sa Visayas at Mindanao. Sa hapon o gabi naman, may tsansa ng ulan sa Metro Manila. At base sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mabuong sama ng panahon sa paligid ng bansa sa mga susunod na araw. Posibleng maging bagyo ang isa rito at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng Nobyembre. Nagsalita ang leader ng grupong BTS na si RM sa ginaganap na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC CEO Summit 2025 sa South Korea. Sa kanyang talumpati, nanawagan si RM na mas palawakin ang pagtutulungan sa rehiyon. Dagdag ni RM, naabot nila ang pandaigdigang estado ngayon ng K-pop dahil sa pagrespeto sa iba't ibang kultura sa mundo, habang nananatili ang sariling pagkakakilanlan ng Korea. When cultural barriers come down and different voices harmonize together, there's an explosion of creative energy. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita ang isang K-pop artist sa naturang summit. Nakatakda namang bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos bukas pa South Korea para dumalo sa pagtitipon. Nagkwento sina Sofia Pablo at Allen Ansay tungkol sa kakaiba nilang naramdaman habang nasa set ng horror film na Huwag Kang Titingin. At kilabot din ang hatid ni Jillian Ward sa kanyang pagganap sa KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Mahinhin. Yes po, Dok. Mabait. Mana. Salamat. At mapagmahal. Ilan lang yan sa mga katangiang nasaksihan natin sa mga karakter na ginampanan ni Jillian Ward sa kanyang mga proyekto. Pero ngayon, kakaibang Jillian muna ang gugulat sa atin para sa upcoming horror film na KMJS Gabi ng Lagim. Na-excite ako kasi sobrang ibang Jillian po yung makikita po nila doon. Ibang-iba po yung itsura ko doon. Ibang-iba po yung role ko po doon. Ang kilabot feels hindi lang sa camera naramdaman, kundi pati na rin off-cam. May times po na tinatanong ko if nilalamig yung iba sa set, tapos ako lang pala yung nilalamig. Ewan ko po dahil basa ka ba or OA lang ako. Parang dun po sa role ko, basta parang... Sa November 26 na mananakot sa mga sinihan, ang KMJS Gabi ng Lagim. Hindi nagtatapos ang katatakutan dahil pati sa set ng upcoming film na Huwag Kang Titingin, may ibang pakiramdam din ang lead cast nitong sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Yung isang scene ko, I'm not gonna say kung ano, pero nakagip sa likod ko na there were two people standing. But there was no one there talaga. Like, andun sila, tapos umatras pa. Kung may nahagip na parang shadow, wala naman tao. Dagdag kilabot din dahil madalas hating gabi at madaling araw na nila ginagawa ang shoot. Malabo yung mata ko. So, in a way,
natatakot ako na baka yung nakikita kong gumagalaw, hindi na tao. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, 57 araw na lang. Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.